has told us that we are here in order to find our summum bonum. Ano? Nandito po tayo para ating kamtin ang kasukdulan ng ating kabutihan. At ano ba yung kasukdulan ng ating kabutihan? What is our summum bonum? It is happiness. But there can be no happiness without peacefulness. Again, there can be no happiness without peacefulness. If we want to be happy, then we must be at peace. Kaya nga ito yung laging unang bati ni San Francisco de Assis, di po ba? Pax et bonum, peace and good. There can be no good without peace. We cannot attain the supreme good without peace. But peace and goodness and happiness, for that matter, can only be found to whom? Or in whom? It can only be found in Jesus. Ano? Kay Jesus lamang natin matatagpuan ang kapayapaan at kaligayahang ating hinahanap. Pero isang katotohanan. Next slide, please. Next slide. We live in the marketplace. We live in the marketplace. Nabubuhay po tayo sa isang consumeristic society. Okay? We live in a very consumeristic society. We live in a marketplace. And why did I say that we live in a marketplace? Because, next. Because, ganito ho yung kaisipan natin. Ano ho? Utak bargain, pusong ukay-ukay. Okay? Aminin nyo mat hindi, nasa isip na po natin, nasa puso na po natin, ang pakikipag-bargain. Masama bang makipag-bargain? Hindi naman. Masama bang mag-ukay-ukay? Hindi naman. Doon nga tayo mas nakakamura eh. Pero ang problema ho natin, next, ang problema ho natin, yung utak bargain at pusong ukay-ukay, next slide please, dinala po natin sa ating pananampalataya. Okay? Dinala po natin sa ating pananampalataya. Again, we live in the marketplace. Gusto natin lahat kapalit. Okay? Gusto natin lahat may bayad. Ano man yan? Financial man yan, material man na bagay yan. Basta may gagawin tayo, gagawa lamang tayo kapag may kapalit. Ganun ang mundo ngayon eh. Kaya nga nangyayari, maging ang ating pananampalataya, yung utak at mentalidad ng pakikipag-bargain, dinala natin sa ating pananampalataya. Diba? We tend to bargain with the Lord. Anong sinasabi natin? Sige, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, pero payamanin mo muna ako. O kaya naman, Panginoon, naglilingkod naman ako sa iyo, pero bakit parang ang daming kulang sa buhay ko? Mabuti pa yung kapitbahay ko, kahit hindi naglilingkod, yumayaman. Kahit hindi nagsisimba, mariwasa ang buhay. Ano ho? So, why do we love to bargain our faith? Bakit natin ginagawang ukay-ukay ang ating buhay at pananampalataya? Ang sagot, next. Bakit natin ginagawang ukay-ukay ang ating pananampalataya? Because we want an easy life. A life devoid of the cross. Diba? Uulitin ko ho yun, ha? Bakit tayo nakikipagtawaran sa Diyos? Okay na sana kung humihingi tayo ng tawad eh. Pero kung minsan tayo pa yung tumatawad sa Diyos. Gusto nyo ng patotoo? Tingnan nun ninyo. Diba? Yung iba sa atin o marami sa atin, maiisipan lamang maglingkod sa simbahan kapag matanda na. Diba? Father, nagtatrabaho pa ako eh. Magtatrabaho muna ako. Pag retired na ako, doon ako maglilingkod. Diba? Minsan may sabi na, Father, kaya po ako naglilingkod sa simbahan kasi retirado na po ako eh. Ganun ba yung kaisipan na gusto nating ipasok sa mga kabataan? Na buong buhay mo, sige, magtrabaho ka. Pag retired ka na, tsaka ka na lang maglingkod sa simbahan. Di ba natin pwedeng pagsabayin yon? Di ba? Sabi ni San Jose Maria Escriba, we can. Pwede nating pagsabayin yon. Yun eh kung handa kang magbata ng hirap. Yun eh kung handa mong dalhin ang krus ni Jesus. Tandaan po ninyo, sa mundo ng konsumerismo,
As we live in the marketplace, Jesus is calling us to become contemplatives in the middle of the world. Ano? Los contemplativos en el medio del mundo. Contemplatives in the middle of the world. Ibig pong sabihin noon, mga minamahal ko, kahit tayo'y nabubuhay sa isang konsumerismong pamayanan, kayang-kaya nating isabuhay ang ating pananampalataya kung handa nating yakapin ang krus ni Kristo. Pero babalik ako sa sinabi ko kanina. Ano? Bakit natin binabargain ang ating pananampalataya? Because we want an easy life. We want a life that is devoid of the cross. Ano ho? The world has become staurophobic. Next slide, please. The world has become staurophobic. Sinabi ko na ho kanina sa homily. What is staurophobic? Fear of the cross. Ano ho? Fear of the cross. So, if we are afraid of the cross, then we will never come across. If we are afraid of the cross, then we will lose. And if we are afraid of the cross, forever will be lost. Kapag takot ho tayo sa krus, mga minamahal ko, paano tayo makababagtas patungo kay Kristo? Kapag takot tayo sa krus, akala mo ba magkakaroon ka ng lahat ng gusto mo? Kapag takot tayo sa krus, maging ang ating daan mawawala. Ano? We cannot be Christians. We cannot be followers of Jesus if we are afraid of the cross. But that's the reality. That's the reality. Yun ang realidad eh. Ano? Takot ang mga tao sa krus ngayon. Gusto nila laging madali. Gusto nila laging instant. They want easy way out in life. Diba? Sa gobyerno na lang eh. Gusto mong mapadali yung transaction mo, dumaan ka sa fixer. Diba? Ganun eh. Nagugutom ka o mag-instant noodles ka. Kaya ang buhay ng tao ngayon, instant na lang din eh. Kasi gusto natin lahat madali. Diba? Father, kaya nga ho may teknolohiya eh. Kaya nga ho, nagkakaroon ng advancement sa science and technology para padaliin ang buhay. Wala naman pong masama doon. Pero kailan nagiging masama? Nagiging masama kapag ang tingin mo sa buhay, dapat laging madali na lang. And life is not like that. Ang buhay ay hindi ganon. Ano? Ang buhay ay hindi naman smooth sailing. Para kay pa at nagkaroon ng krus. Para saan pa at nagkaroon ng krus? Ano? Again, we cannot be staurophobic. Okay? The moment you are afraid of the cross, then you can never follow Jesus. Ano ho? Kaya wag niyong tuturuan yung mga anak ninyo na, anak, ganito lang yan, dapat madali lang yan, etc. Let them be. Let them experience hardships, difficulties, struggles. Bakit? Yun ho yung magpapatibay sa kanila eh. Ano ho? Well, if you have Netflix, ano ho, kung meron po kayo Netflix, meron nung isang palabas doon, it's all about the guts, no? Ibig kong sabihin ng guts, yung sistema doon sa tiyan, etc. Okay? Pansinin ho ninyo, ayon din sa siyensya, kapag masyado kang malinis sa katawan, sakitin ka. Hindi ko naman sinasabing maging madungis tayo. Pero tingnan ho ninyo, kung sino yung pinatibay ng panahon. Di ba yung mga batang naglalaro sa kalsada? Di ba? Mga batang hindi takot umapak sa lupa, ibabad ang paa sa tubig. Di ba? Pero tingnan ho ninyo yung kinaingat-ingatan. Di ba? May aircon na, nakakulambu pa. Ayaw padapuan sa lamok. Hindi ko naman sinasabing magpakagat sa lamok yung mga bata. Pero sinasabi ko, tingnan nyo lang ho yung comparison. Ho? Sino yung mas matatag noon? Sino yung mas matatag? Yung mga bata noon o yung mga bata ngayon? Yung mga bata ngayon, kaunti lamang sakit. Di ba? Daing na ng daing.
Pero yung mga kabataan noon, kung maliit na galos lang yan, wala yan. Sige lang, tuloy lang. Ano hong gusto kong sabihin dito, mga minamahal kong kapatid? Kapag alam nating yakapin ang kahirapan na sinasagisag ng krus ni Kristo, di ba mas matamis ang katagumpayan kapag nakamtan natin ito? Nakukuha po ninyo? Glory can never come easy. Glory can never come easy. Ang kadakilaan, hindi lamang lalagpak sa ito ng ganun-ganun na lang. Ang tunay na kadakilaan, makakamtan mo ito at napakatamis nito kapag ito'y iyong pinaghirapan. Okay? So we cannot be staurophobic. Hence, if we want to find peace and happiness in Christ, next slide please. If we want to find peace and happiness in Christ, next slide. We must find peace and happiness in the cross of Christ. Ano? We must find peace and happiness in the cross of Christ. Thereby, next. Sabi ko kanina, we live in the marketplace. It is our mission to bring Christ into the marketplace and to win the marketplace for Christ. Again, when I say marketplace, we're speaking of the world that we live in. No? Kasi naman talaga ang mundo ngayon. Sa mundo ngayon, ang usapan na lagi, pera, bayad, kita. Kung ano ang balik sa'yo. It is our mission to win the marketplace. Okay, sige, kung nabubuhay na tayo sa marketplace, ano yun? Susunod na lamang ba tayo sa agos ng mundo? Hindi. Every Christian should live a counter-cultural life. Again, every Christian should live a counter-cultural life. Huwag po ninyong sasabihin na if you cannot beat them, join them na lang. Huwag niyo po sasabihin na sunod na lang sa agos. Hindi ho ganon. Why are we here? We are here to represent Jesus. And how can we represent Jesus if we are afraid of the cross? Naririto po tayo para maging kinatawan ni Jesus. Paano natin kakatawanin ng Panginoon kung takot tayo sa krus? Di ho ba? At kung naririto tayo para maging kinatawan ni Jesus, tingnan nun ninyo, si Jesus ba'y nilamon ng sistema ng mga Hudyo? Hindi. Di ba? Sumalungat siya sa sistema ng mga Hudyo. At yun din po ang inaasahan sa atin. Ano? To live a counter-cultural life. Alam mo ninyo, merong iba't ibang uri ng tagasunod eh. Narinig niyo na ho ba yun? Yung iba't ibang uri ng mga tagasunod. Una, yung unang tagasunod ay tinatawag nating tenga-sunod. Tenga-sunod. Inutusan mo, papasok dito, lalabas sa kabila, hindi ka masusunod. Di ba? Yung susunod na uri ng tagasunod ay teka-sunod. Yung teka-sunod, teka muna, may gagawin pa ako, tsaka na lang, teka muna. Yung susunod na uri ng tagasunod ay tinga-sunod. Ano ba yung tinga? Paningit lang, di ba? Kung kailan lang maibigan. Okay? Ang ikaapat na uri ng tagasunod ay taga-sunod. Alam mo yung taga-sunod? Taga-sunod. Susunod siya pero tatagain ka. Susunod ako pero ano sa akin? May balik ba ako dyan? Kikita ba ako dyan? Etc. Ano? Yung sunod na uri ng tagasunod ay tagay-sunod. Tagay-sunod. Susunod lang pag masaya. Kung maraming ganyan sa simbahan. No? Pag may outing, ang dami. Pag may pilgrimage, ang dami. Pero pagka maglilinis na ng simbahan, wala. Yan yung mga taong sama-sama lang sa saya, pero sa hirap at dusa, kanya-kanya na. Tagay-sunod. Okay? Ang sunod po, pasintabi po sa salita, yung mga tanga-sunod. Yung mga tanga-sunod. Okay? Ano ang sabi ko kanina sa homily? There's no such thing as blind obedience. No? There's no such thing as blind obedience. We must be able to understand. Okay?
What we are following at, kailangan nauunawaan po natin yung sinusunod natin. Pero kung minsan, di ba, pasintabi ho sa mga salita, merong mga taong gusto lang umepal, magpalapad ng papel, di ba? O kaya sumipsip, kahit hindi naiintindihan, kahit hindi nauunawaan, di ba? Sasabihin pa lang ni Father, pakikuha mo nga yung ano, ay sige po, nakuha ko na. Hindi pa naman alam kung ano yung kukunin. Di ba? So yung mga tanga-sunod. Pero meron yung panghuli, sana yun ho tayo, yung taga-sunod. And when we say taga-sunod, natural, sinong sinusundan mo? Si Jesus. Kung ikaw ay sumusunod kay Jesus, nasaan ka? Nasa unahan? Nasa gilid? Nasa likuran? Nasa likuran, natural. Di ba? And so, if Jesus lived a countercultural life, we must do the same. Nakukuha po ninyo? We can only win the marketplace for Jesus. Mapagtatagumpayan lamang natin at mapagwawagian natin ang mundo para kay Kristo. Kung nasa likuran tayo ni Kristo, sumusunod tayo sa Kanya, sumasalungat. Sumasalungat sa agos ng karaniwang mundo, na ang karaniwang agos ay utak, bargain, at pusong ukay-ukay. Okay? So we must win the marketplace for Jesus by bringing Jesus into the marketplace. And so, next slide. In oxinio vinces. In oxinio vinces. By design you shall conquer. You remember the story of Constantine? Si Constantine, nung nandun po sila sa Milvian Bridge at nakikipagdigma, isang signo, isang simbolo ang lumitaw sa langit at nagsabi sa kanyang, in oxinio vinces, by this sign you shall conquer. By this sign you shall conquer. At anong nakita ni Constantino? Krus. Kaya dagli-dagli ang mga baluti, ang mga panangga ng kanyang mga soldado ay pinalagyan niya ng krus. And true enough, Constantine won that battle in Milvian Bridge. Sino ba si Constantino? Si Constantino ang nagpalaya mula sa mapanikil na imperyong naninikil sa mga taglay po natin ang krus ni Jesus. Wala tayong dapat ikapangamba. Lahat mapagtatagumpayan natin sa krus ni Jesus. Kapag nag-iistasyon tayo ng krus, anong sinasabi natin? Sinasamba ka namin, O Panginoong Jesucristo, sapagkat sa pamamagitan ng banal na krus mo, sinakop mo ang mundo. Nakuha po ninyo? In oxinio vinces. By design, by the cross of Jesus, we shall conquer. Kaya po ang panawagan sa atin, next slide please. If we want to become Jesus, then we must embrace His cross. We must become His cross. Okay? Maging krus upang maging si Jesus. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig pong sabihin niya, next slide, kung nais nating matulad sa Panginoon, kailangang handa tayong magtiis ng pasyon. Kailangan tayong magtiis ng pasyon kung nais nating matulad sa Panginoon. Ang problema ho kasi sa atin ngayon, napakihilig po natin sa fashion statement. But that we have forgotten about the passion of Christ. Ang gusto ho natin ngayon, lagi na lamang tayong maganda sa paningin ng tao, okay? Makolorete ang ating imahe, pero nalilimutan na po natin na yakapin ang iniyakap na pasyon ng Panginoon. All we care about is the passion in life, but we have forgotten to embrace the passion of Christ. Nakukuha po ninyo? Ang gusto natin, yung estilo, ano ba yung uso ngayon?
Kung ano yung uso, yun ang susundin ko. Ang uso ngayon sa simbahan, hindi na nakabelo So, yun na lang ang susundin ko. Ang uso ngayon sa simbahan sa kamay na lang nagkukumunyon Yun ang susundin ko. Pero tandaan po ninyo ito, madalas, kapag masyado po tayong sumusunod sa uso, nagkakaroon ng pang-aabuso. Nakuha po ninyo? Kapag masyado po tayong sumusunod sa uso, nagkakaroon ng pang-aabuso. Halimbawa, again, ito sa akin kapag nasa parokya ako, lagi kong sinasabi sa mga nagsisimba doon, lalo na yung mga dayo, dito sa parokya, hindi ako nagpapakomunyon sa kamay, dapat sa bibig. It has been my vow to give communion not on hands, but on tongue. Sa anong kadahilanan? Para maiwasan po yung pang-aabuso. Kasi nung nandoon po ako sa dati kong parokya, hindi ko sa parokyang kinaroroonan ko po ngayon, sa Morong. There was one time na naglalakad na ako papunta sa altar, second mass. Second mass po yun may nakita po kong ostya sa lapag. Sabi ko, alangan namang nahulog yun nung dinadala doon sa likod yung iaalay. Imposible. Imposible talaga. Baka iyon, tinanggap sa kamay, nahulog, kinahiyaan ng damputin. So, ang ginawa ko nung madaanan ko, kinain ko kaagad, nagpakuha po ako ng tubig, nagpakuha po ako ng purificator, pinunasan ko po yung lugar na yon at hinalikan ko po yung simento. At doon sa misang yon, aminin ko sa inyo, galit na galit ako kasi nahihiya ako sa Panginoon at nangyari yon. So, as part of my reparation, sabi ko, I vowed, sabi ko, or I will vow from this day forward to give communion, hindi sa kamay, kundi sa bibig. Pang-aabuso, magkukumunyon, gamit ang kamay, may numero ng weteng. Tama. Father, baka pag sumayad ng katawan ng Panginoon, tumama Hindi ba? Yung tipo ganon. Halimbawa, ako po, tawag ko dito, as much as possible, I promote wearing veils para sa mga kababaihan. Alam mo ninyo, wala naman nung nagtanggal ng pagsusuot ng belo Kinatamaran na lang. Kinatamaran na lang. Dati ang belo, hanggang balikat Noong 1980s, naging hanggang tenga. Pagdating ng early 90s, naging parang siopaw na lang, dito na lang. Diba? Hanggang sa mawala na. Ang tanongin nun ninyo, meron bang pagkakataon sa simbahan na ipinagbawal na ang belo? Wala. Wala. Sino nagtanggal? Mga pari ba? Hindi. Sino nagtanggal? Di yung mga kababaihang tinaman na magsuot ng belo. Father, kasi hindi na uso Father, kasi old-fashioned. Father, kasi nagmumukha kaming nang. Yun yung sinasabi ko. Pag masyado tayong sunod sa uso, madalas nangyayari ang maraming pang-aabuso. Sumusunod nga tayo sa fashion ng mundo that we tend to forget the fashion, the passion of the Lord. Okay? We so much cling to the fashion of the world that we have forgotten the passion of the Lord. Again, ang panawagan nun sa atin, maging krus upang maging si Jesus. Magtiis ng pasyon upang matulad sa Panginoon. Tingnan nun ninyo to. Next slide, please. Can we imagine Christ without the cross? Nor cross without Christ? Kapag meron kayong krus at wala naman si Jesus, the cross is horrific. Nakaririmarim ang krus na wala si Jesus. The cross can only become salvific if Christ is there. Ang krus ay nakapanliligtas lamang kapag naroroon si Jesus. Di ba yun naman talaga? Tingnan po ninyo, nung panahon ni Jesus,
Ang krus ay tanda ng kahihiyan, kamatayan at kaparusahan. Ano ho? Kaya nga kinatatakutan nila ang krus. Pero nung doon ay mapabayubay si Jesus, ang krus na tanda ng kahihiyan, tanda ng kamatayan, ngayon ay naging tanda ng pagkabuhay at kaligtasan. Kaya nga ho, sana sa susunod na panahon, no? Nabanggit ho sa akin na baka sa susunod na panahon ay magkaroon na ho kayo ng krusipiho dito. Hindi naman ho talaga dapat risen Christ ang mga nasa simbahan eh. Ano ho? Liturgically speaking, it should be the crucified Lord who is there. Kaya nga, bakit kayo merong krusipiho doon? Kasi risen Christ na po yung nakalagay dito eh. Ano ho? The problem is this. No? Tama naman. Sabi ni San Pablo, if Christ has not been risen from the dead, then our faith is in vain. But too much emphasis, okay, on the resurrection alone, without relation with His passion, that's a no-no. Okay? Tamang tingnan natin ang muling pagkabuhay, pero huwag natin kaliligtaan kung saan ito nagsimula. The Paschal Triduum is not complete without Good Friday and Maundy Thursday. Okay? Yes, the resurrection of Jesus gives weight to our faith. Pero wag nating kalilimutan na ang kanyang muling pagkabuhay nagsimula sa pag-aalay ng kanyang buhay. At ganoon din ho tayo. Paano tayo magkakaroon ng muling pagkabuhay sa piling ng Panginoon kung hindi tayo magiging handang mag-alay ng ating buhay sa Panginoon? Nakukuha po ninyo? You can never dichotomize those events. Hindi po pwedeng mag-focus ka lang sa resurrection, nang hindi mo pinagdadaanan yung Last Supper at yung Good Friday. Okay? Kaya nga, Paschal Mystery, the suffering, death, and resurrection. Hindi naman sinabing resurrection na lang kagad eh. Ulitin ko ang muling pagkabuhay ay nakaugnay sa pag-aalay ng kanyang buhay. So we can never imagine the cross without Christ, nor Christ without His cross. Ano? Makikilala mo ba ng gusto si Kristo kung hindi mo alam ang krus ni Jesus? Hindi. It is part of who He is. It is part of who He is. Ano? Again, we should never imagine Christ without His cross, nor the cross without Christ. Because cross becomes salvific if Christ is in the cross. So, ang sagot nga, no. Diba? Next slide. So, kapag sinabi nating krus, dapat naroroon si Jesus. Kapag sinabi nating Jesus, dapat siya'y laging nakaugnay sa kanyang krus na dinala para sa atin. Sapagkat, susunod na slide, kapag sinabi nating krus sa buhay, di po ba? Ito yung mga kumakatawan sa mga krisis na ating pinagdadaanan. Pero tandaan po ninyo, where there is crisis, there Christ is. Ulitin ko, where there is crisis, there Christ is. Sa mga mahihirap na yugto ng buhay mo, alam mo'y nag-iisa ka, hindi ka nag-iisa, kapatid ko, kasama mo si Jesus. Ay, kasama mo si Jesus. Ay, alam niyo po yung kwento, di ba? Yung pamosong footprints in the sand. Alam niyo po yun di ba? Di ba? Nagreklamo yung tao, nakita niya bandang uli kung
kung kailan siya nahihirapan, doon niya napansin na isang set na lang ng footprints yung nandoon sa buhanginan. Ang akala niya, sa kanya yon. Pero sabi ng Panginoon, hindi. Sa mga panahong nahihirapan ka, karga-karga kita, dala-dala kita. At yung nakikita mong bakas ng paa, akin yon, sabi ng Panginoon. So again, sa mga panahong akala mo, wala ang Panginoon doon. Dahil nahihirapan ka, kapatid ko, kung kailan ka mas nahihirapan, doon mo dapat mas mauunawaan na kasama mo ang Panginoon. Okay? So again, when you are in crisis, remember, Christ is nearer to you. Because there, Christ is. Next. Kaya nga po, kapag ikaw ay gipit, huwag mag-alumpihit. Lumapit, kumapit kay Jesus at sa kanyang krus. Uulitin ko po yun, ha? Kapag ikaw ay gipit, huwag kang mag-alumpihit, huwag kang magkatubili, huwag kang mag-alinlangan, huwag kang magdalawang isip. Lumapit, kumapit kay Jesus at sa kanyang krus. Next. Tandaan po ninyo, kapag sinabi nating krus, ito ay 2 kilos. Pagtalikod, pagharap, pagbitiw, pagkapit. Sabi ni San Agustin, conversio ad Deo, aversio ad creaturam. Conversio ad Deo, aversio ad creaturam. Pag sinabing conversio ad Deo, it is roughly translated in Tagalog as pagharap sa may likha, pagtalikod sa sannilikha. Okay? Pagharap sa may lalang ng mundo, pagtalikod sa kamunduhan. Ganun po ang krus. Sa krus, nakita natin kung paano binitawan ni Jesus. Alalaong bagay, taasang hinubad ang kanyang pagkadiyos at niyakap ang ating kaabahan, maging ang kamatayan. Kung si Jesus ay ganon, kung tinalikuran niya ang kanyang pagkadiyos at hinarap niya ang kaabahan ng ating pagkatao, bakit hindi natin kayang gawin ito para kay Kristo? Pagbitiw at pagkapit. Yung mga pinangahawakan mo ngayon, yung kayamanan, yung kapangyarihan, yung katanyagan. Hanggat hindi mo binibitawan ng mga yan, hindi ka makakakapit kay Jesus. You can never buy your salvation. You can never coerce God to give you mercy. And you can never influence Him by your fame to forgive you. Hindi mo mabibili yung kaligtasan mo. Okay? Hindi mo siya maiimpluwensyahan o hindi mo siya mapipilit na patawarin ka. Sapagkat kusa niya itong ibinibigay. Ang tanong, kusa mo ba itong tinatanggap? Yun eh. So, pagbitiw at pagkapit, hanggat nakakapit tayo sa mga bagay liban sa Diyos, mga minamahal kong kapatid, hindi natin siya mayayakap at masusundan ng lubos. So, tandaan po ninyo, kapag tayo'y kumapit kay Jesus at sa kanyang krus, ito ang kilos. Tinatalikuran natin ang mundo upang harapin si Kristo. Bumibitaw tayo sa kamunduhan upang tayo kumapit sa kanyang kaloob na kaligtasan. Remember, the cross is God's fidelity over man's infidelity. Ulitin ko yun. The cross is God's fidelity over man's infidelity. Sa krus, tahasan nating nakikita, dararanasan ang katapatan ng Diyos kahit tayo sa Kanya ay naging mga tibobos.
Nakukuha po. Ano ho? Kapag nakikita natin ang krus, dapat naaalala natin kung paanong naging tapat ang Diyos sa atin kahit paulit-ulit natin siyang pinagtataksilan. Kaya nga, kung ito ang katapatan ng Diyos, next slide, kung nais nating maging tapat tulad ng Diyos, we must embody the cross. Sa ating katawan, dapat makita ang krus ni Jesus. Sa ating pagkatao, dapat mabanaagan ang krus ni Jesus. Again, babalikan ko sabi natin kanina, the cross is God's fidelity amidst man's infidelity. And so, if we want to be faithful, if we want to live in fidelity with God, then the cross we must embody. Ano ho? Next. Because, sa wikang Latin, crucis ipse, Christus ipse. If we become the cross itself, then we become Christ Himself. Okay? Sabi natin kanina, we must win the marketplace for Jesus. We must bring Jesus into the marketplace. But how can we bring Jesus to the marketplace if we will not embody His cross? Paano natin madadala si Jesus dito sa mundo kung hindi naman tayo o mababanaagan sa atin ang krus ni Kristo? And so, Christus ipse, if you want to become Christ Himself, be crucis ipse, be the cross itself. Okay? Yakapin ang kanyang krus. Ikay magiging si Jesus. Next. Pero, kung minsan, ang hirap para sa atin na mabanaagan ang krus ni Kristo kasi mahilig tayong magtanong sa Panginoon, Panginoon, ako po ba? Sige nga tatanungin ko po kayo, saang eksena yan sa Ebanghelyo naganap? Yung tanong na yan. Sino nagtanong yan? Mga alagad, di po ba? Saang eksena? Last Supper, sa huling hapunan, no? Nung may pahayag ni Jesus na merong magkakanulo sa Kanya, may nagtanong, Panginoon, ako po ba? Tatanungin ko kayo, tama bang tinanong ito ng mga alagad? Hindi. Di ba? Kasi kung sigurado kang hindi ikaw ang magkakanulo kay Jesus, bakit ka magtatanong? Di ba? Panginoon, ako po ba? The mere fact na tinanong mong, Panginoon, ako po ba, hindi ka sigurado sa sarili mo. Di ba? Nung tinanong yan ng mga alagad, pwede mong isipin na, bakit ka nagtatanong? Guilty ka ba? Di ba? But reality has it, my dear friends, di ba? Isang katotohanan, madalas ganito tayo, hindi sigurado. At bakit hindi sigurado? Babalik tayo sa una. Kasi utak bargain, pusong ukay-ukay. Di ba? Lahat tinatawaran, hindi ang kasalanan, kundi ang pananampalataya. Panginoon, ako po ba? Ang tanong na yan ay nagpapakita ng paghuhugas ng kamay. Okay? Panginoon, ako po ba? Sumagot ang Panginoon, hindi. Yung ipagsawak ko ng tinapay, yung kasabay kong nagsasawak ng tinapay, yun siya. Okay? Gusto nating naguhugas ng kamay. At bakit natin gustong naguhugas ng kamay? Kasi, balik natin. Okay? Kasi gusto natin mapadali ang buhay, ayaw nating madamay. Okay? Magaling ho tayong maghugas ng kamay sa Ebanghelyo, sino ba ang naghugas ng kamay? Si Pilato. Kasi ayaw niyang madamay. Kasi hindi siya marunong manindigan. Okay? Let me give you a concrete example. I was appointed to become the PPCRV director of the diocese.
Kaya po, baka gusto nyo po mag-volunteer sa PPCRV, welcome na welcome po kayo, ha? Okay? Now, meron nung nagsabi sa akin na, kailangan pa ba yan? Irrelevant na ang PPCRV. Kailangan pa ba yan? It's just a waste of time and money. Kailangan pa ba yan? Wala namang nagagawa sa mga anomalya sa eleksyon ng PPCRV. Alam nyo, sumagot ako. Sabi ko, hindi naman po. Sabi kong ganon. Kailangan ng PPCRV. We do make some motions. We make our stand. Sabi kong ganon. Kaya lang po, sabi kong ganon, nasa kapasyahan pa rin ng kinauukulan ang kahatulan. Ang mahalaga ang PPCRV tumitindig kahit hindi dinidinig. At least, we're making a stand on behalf of the church. And then you will say that PPCRV is irrelevant and useless. It is the conscience of the church in our society. Ano? Kaya nga nakalulungkot, para bagang gusto lamang nating maghugas kamay. Diba? Baka kaya ayaw mo ng PPCRV, ayaw mo ng trabaho. Ganun lang yun. Gusto mo ng madaling buhay. Diba? Baka kaya ayaw mo ng PPCRV kasi ayaw mo ng maraming schedule. Ganun lang yon kasi gusto mong madali ang buhay. Mga minamahal kong kapatid, ulitin ko, we cannot doubt our faith. We must always be sure of our faith. Kaya nga hindi tayo dapat magtanong, Panginoon, ako po ba, kung sigurado ka sa pananampalataya mo, kung sigurado kang lumalapit at kumakapit kay Jesus at sa kanyang krus, hindi mo kailangang maghugas ng kamay para mapadali ang buhay o dili naman kaya dahil ayaw mo lang madamay. Tandaan po natin. Next slide please. Tandaan po natin, tayong mapaghugas kamay, tayo din ang hinugasan ng mga paa. Diba? Yung mga alagad, matapos nilang tanungin si Jesus, Panginoon, ako po ba? Anong ginawa? Hinugasan pa rin yung paa nila. Tingin niyo, bakit hindi kamay? Bakit paang hinugasan? Simple lang. Bakit paa? Next slide. Upang tayo ay dagliang makasunod sa Kanya. So again, it's not coincidence kung bakit paa ang hinugasan. There is a purpose kung bakit paa ang hinugasan. Bakit paa? Upang maging malinis ito at maging handang sumunod kay Kristo. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, sa darating na Semana Santa, tandaan po ninyo, ikaw at ako na mapaghugas kamay. Hinugasan niya ang ating mga paa para makasunod sa Kanya. Pagsunod saan? Pagsunod sa pagsasabalikat, pagsasabuhay, pagsasalarawan, pagsasakatawan, pagsasalaman ng Kanyang krus. Tinawag tayong sumunod, in short, to embrace His cross, to become His cross. Next. We can never follow the Lord without His cross. Remember that. We can never follow the Lord without His cross. Next. Sabi po ni San Jose Maria Escriba, in Laetitia nulla dies sine cruce. In joy, there is no day without the cross. In joy, in Laetitia, nulla dies sine cruce. In joy, there's no day without the cross. Ibig sabihin, kung gusto mong maging maligaya yung buhay mo, sa bawat araw ng ligaya, dapat naroroon ang krus ni Jesus. There is no joy without His cross every day. Okay? If you carry His cross every day, then you will be joyful every day. Tanong next slide. How shall we bear the cross so that we may come across? How shall we bear His passion so that we may merit salvation? Paano ba natin dadalhin ang Kanyang krus? Paano ba natin isasabalikat ang Kanyang pasyon? How? Next slide. How shall we embody the cross
so that we may become si Jesus. Ano? Remember this. Next slide. If we want to embody the cross, we must leave these four things: kenosis, reconciliatio, unitas, sacrificium. Okay? First is kenosis. Next slide. Kenosis means self-emptying. Ibinuhos ni Jesus ang kanyang sarili upang tubusin tayong mga makasarili. Kenosis, pagbubuhos ng sarili. Ano ang sabi ni Jesus? Ang sino mang gustong sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili. Dalhin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yung self-emptying ay paglimot sa sarili. Ano ho? Paglimot sa sarili. Sabi ko kanina sa homilia, kapag wala kang ibang isinasaalang-alang, kundi laging ang iyong sarili, paano mo maisasabalikat ang gawain ng Diyos? Ano? Kenosis. And so, whenever we see Jesus crucified, kapag nakikita po natin si Jesus na nakabayubay sa krus, ano, dapat ang makita natin ay ang kenotic being. A being who emptied himself for us. No, isang persona na kanyang ibinuhos ang kanyang sarili para sa atin. Again, kung gusto mong maisakatawan ang krus ni Jesus, kailangan mong limutin ang sarili mo, ibuhos ang sarili mo, sapagkat si Jesus, ibinuhos niya ang kanyang sarili upang tubusin tayo ng mga makasarili. Next, reconciliatio. Reconciliatio is the fruit. Ito po yung bunga ng kenosis ni Jesus. No? This is the fruit of Jesus' kenosis. Nagkasundo ang Diyos at mga tao. Okay? So, kung nais nating dalhin at maging krus ni Jesus, hindi lamang dapat ibuhos natin ang ating sarili. Sa pagbubuhos ng ating sarili, dapat nagiging daan tayo ng pagkakasundo. Alam mo ninyo, when we had our meeting with the COMELEC, nung magkakaroon ng Peace Covenant, ang sabi po ng head ng COMELEC, Bataan, si Attorney Ian Silva, sabi niya, pagdasal niyo kami, Father, at 3 bayan po ang aming binabantayan. Mariveles, Limay at Abukay. Mariveles, Limay at Abukay. Hindi ko po alam kung malaking usapin sa inyo ang politika dito sa Limay, pero isa lang po ang pakiusap ko. Bilang mga taong simbahan, maging daan kayo ng pagkakasundo at hindi ng hidwa ng iba. Ano? Nakalulungkot kasi meron ng mga bayan kung minsan may mga pinanggalingan akong parokya, minsan magkakadugo, nagkakawatak-watak dahil lamang sa politika. Di ba? Politics just one day. No, isang araw lang yan, yung mismong election day lang. Pag natapos na, manalo, matalo, kung sino man na nandyan, suportahan, tapos. Dapat ganun tayong mga taga-simbahan. Kaya nga tayo non-partisan eh. Yes, we are non-partisan but we cannot be neutral. Okay? Meron talaga tayong gustong piliin, etc. Pero ang gusto ko lang sabihin dito, ngayong panahon na ito, kung saan napakalaki ng tsansa na magkaroon ng pagkakawatak-watak dahil merong mga kampong pinapanigan, tayo na mga taga-simbahan ang dapat nagiging daan ng pagkakasundo. Okay? So again, this coming election, it is your time to prove, okay? It is your time to prove that you embody the cross of Jesus. Okay? By becoming channels of peace and unity. Si San Francisco ang patron ninyo, oh. Lord, make me an instrument of peace. Diba? So again, mga minamahal ko, on account of Jesus' kenosis, okay, it brought about the unity between God and humanity. Okay? Next.
unitas. Unitas, fruit of reconciliation between God and His creation, nagkasundo, kaya nagkaisa. So kung yung pagkakasundo ay bunga ng kenosis, yung pagkakaisa ay bunga ng pagkakasundo. Walang pagkakaisa kung wala munang pagkakasundo. Pwede bang magkaisa ang hindi magkasundo? Hindi. Kaya nagkakaisa kasi nagkakasundo. Okay? So again, yung po ang hamon ko sa inyo, mga minamahal kong mananampalataya dito sa Limay, bilang mga anak ni San Francisco ng Assisi, bilang mga tagasunod ni Kristo, if we want to embody His cross, we empty ourselves so that we may become instruments of reconciliation and unity in our community. And lastly, sacrificium. Kenosis, reconciliatio, unitas have been possible on account of Jesus' sacrifice, which is unfathomable. Kung hindi naman nagsakripisyo si Kristo, makikita ba natin yung kanyang kenosis? Kung hindi naman nagsakripisyo si Kristo, magkakaroon ba ng pagkakasundo? At kung hindi nagsakripisyo si Jesus, magkakaroon ba ng pagkakaisa? Kaya ito ho yung sinasabi ko sa inyo, we should never be afraid of sacrifices. Sabi ni San Jose Maria Escriba, the other name for love is sacrifice. Tandaan po ninyo ito. Hindi lahat ng nagsasakripisyo nagmamahal. Pero bawat nagmamahal, nagsasakripisyo. Di ba? Diba? Pwede kang magsakripisyo dahil napipilitan ka lang. No choice ka eh. Pero kapag ka nagmamahal ka, kahit hindi ka pilitin, handa kang magsakripisyo. Again, ang krus ni Jesus ay tanda ng sakripisyo sa liwanag ng pagmamahal. Kung marunong tayong magsakripisyo, maibubuhos natin ang ating sarili, kenosis, upang magkaroon ng reconciliatio, pagkakasundo, at unitas, pagkakaisa. So, krus. This is the meaning of krus. Kenosis, reconciliatio, unitas, sacrificium. Thereby, ang panawagan po sa atin, next slide please, do not be staurophobic. Do not be staurophobic. Bear the cross even if horrific. For His cross is truly salvific. Ulitin ko po yan ha. Do not be staurophobic. Huwag tayong matakot sa krus. Dali natin ang krus. Kahit gaano ito kagimbal-gimbal. Sapagkat kapag dala-dala natin ang kanyang krus, ito ang magliligtas sa atin at mag-uwi kay Jesus. Next slide. Bear His passion. Be passionate about His passion and pass it on. Pagkatapos po ng ating recollection ngayon, pagkatapos po ng ating pagninilay, libreng maging chismosa at chismoso. Okay? Sige lang, pinapayagan ko kayo. Mag-chismis kayo. Pero anong i-chismis ninyo? Yung pinag-usapan natin ngayon. Ano ho? Yung pinag-usapan po natin ngayon. Okay lang ho. Hindi nyo kailangang malaman o maalala ang pangalan ko. Ang gusto ko lang maalala ninyo ay yung pinagsasabi ko sa inyo. Ano? Again, bear His passion, be passionate about His passion, and pass it on. This recollection is useless if you will not pass it on. Ano? Magiging mabunga lamang ang pagninilay na ito, ang recollection na ito, kung ipapasa nyo ito sa inyong kapwa-tao. Halina, mga kapatid ko, ito ang hamon sa atin. Maging krus, maging si Jesus, sa krus, tayo'y lumapit, kumapit, upang tayo'y mapasalangit. Next, mga minamahal kong kapatid, in Laetitia nulla dies sine cruce. Enjoy, there's no day without the cross. Sa kagalakan, walang araw na wala ang krus ni Jesus. Ano? And so, next slide.
We want to find peace. We want to find happiness in Christ. If we want to find peace and happiness in Christ, next, let us find peace and happiness in Christ's cross. Ano? Maging krus, maging si Jesus. Next, Ave crux spes unica, hail the cross, our only hope. Ano? Hail the cross, our only hope. Purihin ang krus ni Jesus na ating pag-asa. Last slide. Maraming salamat po. Okay lang, no? Isang oras, kulang isang oras, or saktong isang oras. Baka po may malinaw po ba? Malinaw? Okay. We've discussed about the cross of Christ. Ang tanong ko have I come across? Did I come across? Tama po ba? Maliwanag po? Okay. So kung maliwanag po, again, ang hamon ko lang po sa inyo, again, maging krus upang maging si Jesus. Ano? Sige. Luhod po tayo ulit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I thank you, my Lord, for the good resolutions that you have communicated through me. We ask you to give us the grace to put them into action. My Immaculate Mother, Saint Joseph, my Father and Lord, my guardian angel, intercede for us. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. tayo po tayo. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi.